561. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa dati, at ang matandang babae ay nawawala ang kanyang panloob na kapangyarihan sa isang hiyawan. Heavens, ito talaga ang kapangyarihan ng pagsipsip ng Great Success Chapter. Agad na huminto si Lance, na sinipsip lamang ang matandang babae, naramdaman ni Lance na ang kanyang panloob na lakas ay tumaas ng husto, ito ay magkakaroon ng isang malakas na kalamangan sa isang labanan. Ito ay tulad ng isang kotse na maaaring sumipsip ng gasolina ng ibang tao, kaya mayroong hindi na kailangang mag-alala na maubusan ng gas. Sa Norwind, masyado kang nakakatakot, natutunan mo talaga ang Sokong Power Method sa loob ng 2 oras. Sabi ni Romana na walang katumbas na paghanga, noon ay gumugol siya ng 10 araw at 10 gabi ito ay nagpapakita na ang kanyang talento noon ay sobra. Scummy kumpara sa kasalukuyang Lance. Oh, natural na mas magaling ako dito. Mahinhin na sabi ni Lance, hindi rin niya ito ipinagmamalaki. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, ngayong nag-ensayo na ako, bukas, muli nating lalabanan ang White Flag, kung hindi na ako muling manalo laban sa kanya, kailangan talagang magmuni-muni si Lance, salamat sa pag-unawa niya sa espada sa kanyang puso. Sa mga tuntunin ng layunin ng espada, ngunit ang kalidad ng kanyang pag-unawa ay masyadong mahina. Bandang hapon noon, at ngayong nag-practice na siya, nagkaroon ng kaunting libreng oras si Lance para hanapin si Brianna Phoenix at manatili sa kanya. Nasaan ang Phoenix? Nasa kwarto niya yata. Agad na pumunta si Lance sa boudoir ni Brianna Phoenix. Si Brianna Phoenix talaga nasa kwarto niya. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Phoenix. Norwind, hindi ka ba magsasanay ng Sokong technique? Oh, practice makes perfect. Oh, practice makes perfect. Binuhat ni Lance si Brianna Phoenix sa baywang at tinungo ang kama. Huwag na, sikat ng araw. Ano ang kinatatakutan mo sa sikat ng araw? Ngumiti si Lance hihihi, marahil dahil mas maganda ang mood niya, talagang nanligaw si Lance kay Brianna Phoenix. Malalaman ng lolo't lola ko. Basta alam mo, papakasalan kita sooner or later. Sabi ni Lance. Si Brianna Phoenix ay sobrang nahihiya kaya hindi pinansin ni Lance ang kanyang kahihiyan at pilit siyang kinuha. Makalipas ang halos kalahating oras, sa isang malapit na maliit na patio, ang matandang babae at ang matandang lalaki ay medyo nahihiya sa kanilang mga mukha. Ang munting bastard na ito, kahit sikat ng araw. Sabi ng matandang babae. Napakatagal na, at nandoon pa rin, og. Muling sabi ng matandang babae, ngunit walang sinabi ang kanyang asawa. Tumingin ang matandang babae kay Brandon, saka ngumiti sa sarili. Matanda, bakit ka tumitingin sa akin at nakangiti? Medyo nataranta ang matanda. Hindi tumawa o ano, bigla lang naisip, medyo magaling ang batang ito, sinundan siya ni Phoenix, at least, you know. Don't know about the harmful dry wife, I don't care about you. Brandon cursed and turned away, not sure if it was because of low self-esteem. Makalipas ang kalahating oras, naging kalmado na ang lahat. It's all your fault? It's bad? My grandparents must know everything. Nahihiyang sabi ni Brianna Phoenix na tila natatakot na lumabas. Hahaha, alamin mo na lang, hindi naman siguro sila bata pa, baka naiingit pa ang lola mo sayo, kasi nakikita kong hindi masyadong magaling ang lolo mo sa ganyan. Hindi pwede. Hindi mo tinanong ang lola mo, paano mo malalaman na hindi mo gagawin? Hindi ko sasabihin sayo. Nahihiyang sinuot ni Brianna Phoenix ang kanyang damit. Oras na para umalis si Lance, upang hanapin sina Sally at Elsa, kung hindi ay malamang nasabik sila. Mabilis si Lance. At umalis sa Brianna House, patungo pa rin sa The Whist Temple. Dahil alam ni Lance na tiyak na maghihintay sila sa kanya sa The Whist Temple. Pagdating sa The Whist Temple, nandoon nga sina Sally at Elsa. Lance, paano ka nakatakas? Ngayon ka lang bumalik, nasaan ka na? Si Elsa ay abala sa pagtatanong nang makita niya si Lance. Hindi ako tumakas, I was planning to fight with White Flag until I die, and then the adventure will end. But I didn't expect that someone will not let me die, but now that I think about it, maswerte pa rin ako na hindi ako namatay, kung hindi, marami akong nawala. Anong ibig mong sabihin?
Inalis ako ng lola ni Brianna Phoenix, at pagkabalik sa tirahan ng Brianna, gusto daw nila akong itayo, at hini-Arlene ko sa kanila na turuan muna ako ng great success of Socom Power, at pumayag sila, kaya ngayon natutunan ko na ang malaking tagumpay ng lakas ng pagsipsip. Narinig ko na bukas sa parehong oras, muling sasalubungin ng white flag si Arlene, kaya pupunta ulit ako bukas. Pupunta ka pa? Oo. Ngayong natutunan ko na ang Great Success chapter ng Socom Power, hindi ako naniniwala na hindi na ako muling mananalo laban sa kanya, at kung hindi pa ako manalo, medyo basura na ako kay Lance. Sabi ni Lance. Huwag kang ganyan, mas malakas na ang mga tao sa panahong ito. Pero hindi na ako mahina, malinaw na nahihigitin ng comprehension ko sa sword intent ang white flag, pero wala pa rin akong kalaban-laban ngayon. Sige. Huwag na nating pag-usapan to, matagal-tagal na rin simula nung nakipag-away ako sa inyo, habang meron pa. Ngayon, hayaan mong subukan ko ang iyong mga resulta. Mabuti. Si Lance ay nakikipaglaban kay Elsa at Sally hanggang hiteng gabi, ginagabayan sila, pinasisigla ang kanilang potensyal, at ang kanilang pangunawa sa martial arts. Si Lance ang mas malakas na tao, kung sinasadya niyang pasiglahin sila, kung gayon ang kanilang mga tagumpay ay magiging napakalakas. Mahusay, at ito ay depende sa kanilang pangunawa. I feel the mood of great perfection. Biglang sabi ni Elsa. Congratulations, Elsa, hindi ka malayong makapasok sa outer gate great perfection. Ngumiti si Lance. Sally, ikaw naman. Hindi ko pa ito masyadong naramdaman, ngunit medyo, sabi ni Sally Brown. Kung ganoon, sigurado akong malapit na. Susunod, partikular na pinuntian ni Lance si Sally ng mag-isa, habang si Elsa naman ay umalis para intindihin. Nagpuyat sila hanggang madaling araw, buong magdamag. Pagsapit ng hating gabi, naramdaman din ni Sally ang outer gate great perfection. Naghilamos na silang tatlo at kumain ng almusal. Ngayon, ang huling araw natin sa Oblivion City. Sabi ni Lance. Well, sa isang kisap mata, pagkatapos ng 20 araw sa Oblivion City, ngayong semestre, sa pangalawang pagpasok natin sa Oblivion City, sa susunod na semestre, wala nang pagkakataong makapasok sa Oblivion City. Yeah, I don't know where the next semester will be. I'm really looking forward to it, siguro, mas malaki pa sa Oblivion City, at mas marami pang malalakas. Huwag na tayong mag-usap, maghanda na ako at magtungo sa City Hall para hamanin muli ang white flag, ito na ang huling laban ko sa Oblivion City. Sabi ni Lance. Biglang nagtanong si Sally, Lance, sagutin mo ako ng tapat, ikaw ba at ang anak na babae ng Panginoon ng lungsod, mayroon ka ba niyan o wala? Bakit mo naman naitanong ito bigla? Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo, medyo nahihiya. Ngumiti si Elsa, huwag kang magtanong, tingnan mo lang ang kanyang ekspresyon at reaksyon, sigurado akong mayroon siya. Sige. Lance, you are considered a mental derailment, but we forgive you, remember the maximum we can do with you is a mental derailment. Hihihi. Don't worry. I won't in real life, sabi ni Lance. 562. Kahit na sina Elsa at Sally ay nagsabi, ngunit sa kanilang mga puso ay alam din nila na ito ay tiyak na imposible, kung mas mahusay si Lance, mas maraming babae ang magkakagusto sa kanya, at si Lance, araw-araw ay mas kapansin-pansin, sa hinaharap marahil sila ay hindi karapat-dapat sa isang tao. Kung hindi nila ito karapat-dapat, ibibigay nila sa kanya ang kanilang pagpapala at hinding-hindi siya pipilitin. Si Lance ay nakaupo pa rin sa rooftop na iyon mula kahapon, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng pangunahing tirahan ng lungsod. Si Sally at Elsa ay muling nagpunta sa City Lord's Mansion ngayon bilang mga bisita, ang mga bisitang dumating kahapon ay maaga pa ring dumating ngayon, at lahat ay uminom ng alak para sa kasal ng 2 beses. Kasama rin sa mga bisita si Brianna Phoenix. Sa di kalayuan, binantayan ng lola at lolo ni Brianna Phoenix ang City Lord's Palace, alam din nila na naroroon muli si Lance ngayon, sa katunayan, medyo inaabangan nila kung kaya bang talunin ni Lance ang white flag ngayon. Dumating na ang mapalad na oras, mangyaring anyayahan ang nobya na sumakay sa upuan ng sedan, ang lalaking ikakasal na sumakay sa kanyang kabayo, ang lahat ng mga panauhin ay bumangon upang makitang umalis ang nobya. Sigaw ng isang master of ceremonies like voice.
Katulad pa rin ng procedure kahapon. Malapit nang matapos. Si Lance ay lumipad muli sa City Hall. Umalis. Nagsimula nang umalis ang welcoming team. Ngayon, naniniwala sila na hindi na maglalakas loob na bumalik si Lance. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay muntik nang mapatay kahapon, at kung hindi dahil sa naghahanap ng kamatayan na si Yang Yijian na naantala sa kanyang likuran, si Lance ay hindi makakayanan. Upang makatakas, kaya ngayon, ang City Lords alas ay hindi nababantayan. Ang unang website na Konshu 8. Net. Sandali. Biglang may sumigaw ulit. Nang tumingin ang lahat, may nakatayong lalaki sa kabilang bubong, si Lance iyon. Hinahanap mo pa rin ang kamatayan. Galit na galit ang puso ni Bai Chi, kahapon ay winasak siya ni Lance at namiss ang mapalad na sandali, ngunit ngayon ay muli siyang dumating. Ang galit sa puso ni Bai Chi ay nakatambak na kasing taas ng bundok. Ngayon, papatayin kita kahit anong mangyari. White Flag gritted his teeth. Nang makita ng Panginoon ng lungsod na lumabas si Norwon upang muling manggulo, hindi na siya nakapagpigil at sinabi kay Bai Chi, magandang manugang, umalis ka muna, at ipaubaya mo sa akin ang hindi mapagpasalamat na bagay na ito. Ngunit sinabi ni Bai Chi, hindi, paulit-ulit na sinasabotahe ng lalaking ito ang aking kasal, kung hindi ko siya personal na papatayin, paano ako si Bai Chi ay nasa mundo sa hinaharap. Pag-alis, bigyan mo lang ako ng kalahating quarter ng 1 oras at maalis ko na ang ulo niya at isabit sa ulo ng kabayo ko. Nakita ng Panginoon ng lungsod na papatayin siya mismo ng White Flag, at wala nang sinabi pa. Ngunit sinabi ni Lance, White Flag, kahapon ay talagang mas mababa ako sa iyo, ngunit ngayon ay maaaring hindi ako, putulin ang crap, halika, isang labanan upang matukoy ang buhay at kamatayan. Kung hindi ka pinalad kahapon, namatay ka sa ilalim ng aking espada, ngayon, kung maglalakas loob ka pa ring sumama, ako, puting bandila, ang pupugutan ng ulo mo. Sinabi ni Lance, ang namatay sa ilalim ng aking espada ay ikaw, hindi kita hahayaang pakasalan si Arlene. Si Arlene ay babae ko na, baka hindi mo pa alam, ang katawan ni Arlene ay ibinigay sa akin. Ano? Namuti ang mukha ni Bai Chi, at nanginginig na ngayon ang Panginoon ng lungsod. Itinuturo si Lance at minumura, ikaw bastard, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, hindi na nakikipagtalo kung totoo ba ito o hindi. Mamatay. Galit na galit si Bai Chi, sinusubukan ni Lance na pasiglahin ang kanyang galit at gamitin ang kanyang lakas ng husto. Nakaupo sa kanyang kabayo, bumaril ang buong katawan ni White Flag patungo kay Lance, at sa kalagitnaan ng hangin, binunot ng White Flag ang kanyang espada. Swoosh! Isang flash ng puting liwanag at isang espada ang pumatay kay Lance. Nawala ang figure ni Lance sa lugar, at nang lumitaw siya sa susunod na sandali, hindi na siya nalalayo sa puting bandila. Buzz! Pamamaraan sa pagpatay ng espada. Dragon Descending Sword Technique. 4-1. Si Lance ay biglang naging 2 espada sa isa, 2 puso sa isa, at, sa unang pagkakataon sa kanyang kasaysayan, si Lance ay nakapaghagis ng 4 na espada at 4 na talon sa isa. Bago ang araw na ito, hindi nagawang i-cast ni Lance ang 4-in-1, at kahit ngayon, si Lance ay nanganganib na magkaroon ng instant na pagbagsak ng kaisipan upang i-cast ang 4-in-1. Ito ay isang bagay na dahan-daang isinagawa ni Lance kagabi nang lumaban kina Sally at Elsa, kaya si Lance ay lubhang mapanganib, ang 4-in-1 ay malamang na hindi magtatagumpay, at kahit na mangyari ito, ang antas ng mental na pagsusumikap na ito ay magpapagod sa pag-iisip at labis na pagod ni Lance sa wala pang 3 segundo. Gayunpaman, kailangan ni Lance ng pagkakataon na gamitin ang Sokong Power Technique sa White Flag. Sa makatuwid, kahit na mataas ang panganib, kailangan itong subukan ni Lance. Nagbago ang mukha ni White Flag, ang pagkilos ni Lance sa pagsasama-sama ng 2 espada ngayon ay malinaw na maraming beses na mas malakas kaysa sa kahapon, kahit na 10 beses na mas malakas. Swoosh! Muling tumama si Bai Chiton gamit ang kanyang espada. Wow! Ang 2 espada na halos 10 beses na mas malakas kaysa kahapon ay pinagsama sa isa, na naging dahilan upang mapigil ang momentum ng espada ng White Flag. Natuwa si Lance, tila mas malakas ang kanyang 4-in-1 sword kaysa sa inaakala niya, at ito ang unang pagkakataon na nagawa ni Lance ang 4-in-1 sword na ito, kaya hindi pa ito nagamit.
To its fullest extent at all. Not exerting it to its fullest, pinayagan ng puting bandila na masugpo. Nagulat ang lahat sa paligid. Kahapon, madaling hinarap ni Lance ang white flag, ngunit ngayon, ang white flag ay natalo sa unang hakbang. May 2 segundo pa si Lance bago mapagod ang kanyang espiritu. Walang oras si Lance, kailangan niyang gamitin ang kanyang second power on white flag sa loob ng 2 segundo. Gayunpaman, tila sapat na iyon. Bumaba si Lance at muling nagsagawa ng Ghost Will Determination, na napakalapit na sa puting bandila. Agad na idiniin ni Lance ang kanyang palad sa ulo ng puting bandila. Second Power, Dodging Chapter. Inilabas ni Lance ang lahat ng kanyang lakas at sinipsip ng galit ang puting bandila. Ang panloob na kapangyarihan sa katawan ng white flag ay parang baha na nagbukas ng balbula, bumubulusok ng ligaw at pumasok sa katawan ni Lance. Ang bagong nauubos na panloob na lakas ni Lance ay bigla ding napunan. Gustong isagawa ng white flag ang kanyang mud cow technique. Gayunpaman, inaasahan na ni Lance ang isang pilak na karayom na ipasok sa leeg ng white flag. Hindi na nagawa ni white flag ang kanyang mud bull technique. Sa puntong ito, ang lakas ng pagsipsip ni Lance ay sumipsip sa kanya ng kaunti, ang kanyang panloob na lakas ay nabawasan ng husto, at dahil sa pilak na karayom ni Lance sa kanyang katawan, wala na siyang magagawa. Si Lance ay patuloy na sumuso ng galit na galit, hanggang sa maubos ang puting bandila. Ngunit sa sandaling iyon, lumipad ang City Lord at pinatay si Lance gamit ang isang palad. Si Lance ay natakot, ang Panginoon ng lungsod ay hindi niya kayang labanan. Biglang hinawakan ni Lance ang katawan ng puting bandila at ibinato ito sa Panginoon ng lungsod. Noon lamang nakatakas si Lance. Fuck! Nagmura si Lance sa galit. Ang katawan ni White Flag ay sinalo ng City Lord, nakita ko lang na mahina na ang White Flag, maputi ang labi, at magulo ang buhok. Malinaw na ang White Flag ay lubusang natalo. Si Lance ay pagod din sa pag-iisip sa sandaling ito, at kung kailangan niyang lumaban muli, malamang na siya ay mahina rin, ngunit ang panloob na kapangyarihan ni Lance ay higit na puno, dahil marami siyang sinipsip mula sa White Flag. Kung ito ay dahil sa biglaang paglipat ng City Lord, tiyak na mapapatay ni Lance ang White Flag. Laking gulat ng maraming tao nang makitang natalo ang White Flag ngayon. 563. Sina Elsa at Sally ay hindi napigil ang pumalakpak at pumalakpak. Hindi makapaniwalang tumingin din si Brianna Phoenix kay Lance. Galit na galit ang City Lord at sinabi kay Lance, naghahanap ka ng kamatayan. Siyempre hindi biglang magkakagusto ang City Lord kay Lance dahil lang natalo niya ang kanyang manugang o kung ano paman, tiyak na papatayin niya si Lance. Nang malapit nang lumipad ang City Lord upang patayin si Lance, isang matandang lalaki at isang matandang babae ang lumipad pataas. Panginoon ng lungsod, pakisuyo ang iyong galit. Ngumiti ang matandang babae. Ikaw. Tiyak na kilala ng City Lord si Romana, kung tutuusin, isa siyang malaking pamilya sa Forgotten City, ngunit nagulat siya nang makitang alam ni Romana ang martial arts. Panginoon ng lungsod, si Norwin ay aking alagad, kaya't mangyaring maging mapagbigay at huwag kang makisama sa kanya. Sabi ni Romana. Ang Panginoon ng lungsod ay umungal, imposible, walang nang ahas na gumawa ng gulo sa Oblivion City, at walang sino man ang manggahas na bastyusin ako at sirain ang malaking kaganapan ng aking anak. Sa makatuwid, dapat siyang mamatay. Biglang, ang Panginoon ng lungsod ay sinampal ng kung sino, at ang lolo ni Brianna Phoenix ang sumampal sa kanya. Ngumisi ang lolo ni Brianna Phoenix, ano ka ba, Oblivion City ay hindi mo pa-turn para mamuno dito. Ikaw. Galit na tiningnan ng City Lord si Brandon, ang akala ng matandang ito noon ay isa lamang siyang mayamang mangangalakal, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas. Sampal. Muli itong sinampal ni Brandon, at ang mukha ng residente ng lungsod ay namamaga at lumalabas ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Tumawa ang matandang babae, matanda, huwag kang makipag-away, para makipagpayapaan, siya ang Panginoon ng lungsod kung tutuusin, bigyan mo siya ng medyo manipis na mukha. Ang City Lord ay binugbog ng walang anumang pagtutol, maaari lamang niyang tingnan sina Romana at Brandon ng may hinanakit. Bumalik si Romana kay Lance at sinabing, Norwan, talagang hindi mo kami binaygo. Natigilan si Lance, ito ay dapat na sorpresa sa inyo, kailan kayo umasa ng anumang bagay mula sa akin. Haha,
Oo. Nakakagulat. Natalo mo talaga ang disipulo ni Lord Chinglan, ang White Flag, matagal ka na naming sinundan. Tumawa ang matandang babae, sila ni Brandon ay hindi kayang talunin si Lord Chinglan ng kalahating oras. Kamay. Tumingin si Lance kay Baichi at sinabing, Baichi, natalo ka sa akin, kung mayroon ka pa ring kamalayan sa sarili, mangyaring umalis ka agad, kung hindi, kailangan kitang patayin. White Flag gritted his teeth and said, Norwan, very well, we'll see. Ang White Flag ay tumalon sa kanyang kabayo at nagmaneho, na nagpapahintulot sa Panginoon ng lungsod na sumigaw kahit gaano pa siya sumigaw. Ang Panginoon ng lungsod ay tumingin kay Lance nang may hinanakit, si Lance ay naglakad patungo sa palanquin, tumingin sa nobya na si Arlene, at ngumiti, napakaganda mo ngayon. Norwind. Ibinagsak ni Arlene ang sarili sa mga bisig ni Lance. Norwind? Akala ko ayaw mo sa akin. Umiyak ang anak na babae ng City Lord. Paano ako? Kasama mo si Phoenix, alam ko ang lahat tungkol dito. Umiiyak ang anak na babae ng lungsod, kaya alam niya ang lahat tungkol dito, sa palagay ko araw-araw siyang nalulungkot sa mga araw na ito. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kinailangan ni Lance na harapin ang buntot ngayon, at pagkatapos ay perpektong tapusin ang paglalakbay na ito sa Oblivion City. Bagaman, maaari niyang gawin nang hindi ito kailangang harapin, dahil ngayong gabi, magiging zero na ang lahat sa Oblivion City, lahat ng nangyari noon ay mawawala, at hindi na siya kilala ni Arlene o ni Brianna Phoenix. Gayunpaman, hindi pa ito natatapos, talagang ayaw ni Lance na makitang malungkot ang anak na babae ng City Lord. Ang matandang babae ay hindi nasisiyahan, Norwind, kayakap mo na naman si Arlene, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Lance kay Brianna Phoenix sa guest table, hindi talaga siya masyadong maganda. Ngumiti si Lance kay Romana at sinabing, Lola, bibigyan kita ng paliwanag, ngayon, tulungan mo akong pigilan ang City Lord at ang iba pa. Pagkatapos sabihin iyon, niyakap ni Lance si Arlene at lumipad patungo sa Brianna Phoenix, pagkatapos ay niyakap ang Brianna Phoenix. Tumungo sa malayo. Siyempre gusto ng Panginoon ng lungsod na pigilan si Lance, ngunit napatigil siya at nakikita lamang ang kanyang anak na dinadala ng lakas ng Norwind, galit na tumalon sa pader. Binuhat ni Lance sina Arlene at Brianna Phoenix at lumipad papunta sa Dawis Temple. Sa Norwind, ano ang gusto mo? Tanong ni Brianna Phoenix. Ngumiti si Lance, dinala ko kayong dalawa dito para sabihin sa inyo na gusto ko kayong dalawa. Kalahating araw na lang ang natitira bago matapos ang pakikipagsapalaran na ito, kaya kailangan lang maging bukas ang isip ni Lance. Anong ibig mong sabihin? Magiging asawa ko na kayong dalawa simula ngayon, hahaha. Norwan, masyado kang walang katotohanan. Hindi ba maaaring magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae ang mundong ito? Gusto mo? Ako ang bahala sa iyo. Walang magawa silang dalawa nang pilit silang itinulak ni Lance pababa. Sa buong hapong ito, si Lance ay kasama nila, at itinuring na nasiyahan sa isang matamis na hapon. Pagsapit ng gabi, alam ni Lance na malapit nang matapos ang pakikipagsapalaran na ito. Tiningnan ni Lance ang mga figure ni na Brianna Phoenix at Arlene at tahimik na sinabi, Phoenix, Arlene, Palm. Ang puso ni Lance ay lumaki sa maasim na pakiramdam at kaunting pag-aatubili. Lumapit si Lance sa kanila at sa wakas ay niyakap sila. What's wrong with you? Yung Norwind pwede. Bye, Phoenix, Arlene, mamimiss ko kayo. Phew. Huminga ng malalim si Lance. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mapait na ngumiti si Lance at niyakap silang dalawa ng mahigpit, kaya tapusin na natin sila. Hindi nagtagal, biglang naramdaman ni Lance ang pag-alis ng kamalayan, na para bang ang malay ay umalis sa katawan ng sa Norwind, habang ang buong Oblivion City, lahat at lahat ay nandoon pa rin, na parang walang buhay saglit. Nang imulat ni Lance ang kanyang mga mata, bumababa siya sa ilog sa ilalim ng lupa sa hilagang pasukan ng nayon. Lumulutang kasabay niya sina Elsa at Sally, pati na rin ang ilang iba pang tao. Marahil dahil sa sobrang tagal ng pagbabad ng tubig, medyo maputi ang katawan ni Elsa at Sally, pati na rin sa katawan ni Lance. Tapos na. Nalungkot si Lance sa loob, iniisip pa rin sa kanyang isipan, nang matapos ito, niyakap niya si Brianna Phoenix palayo kay Arlene.
Nagising din sina Elsa at Sally. Wow! Sa wakas nakabalik na sa Marshall Island. Sigaw ni Sally. Parang matagal na. Lance, ano bang nangyayari sa'yo? Dapat hindi mo pa rin iniisip ang dalawa mong kagandahan. Ngumiti si Lance, hindi, ako si Lance ngayon, hindi sa Norwind, tapos na, sige, magmadaling bumalik sa akademya, magpapatahimik na rin ako at mauunawaan ang Hautian Realm. Wow! Hautian. Sina Sally at Elsa ay parehong nasa isang estado ng pagsamba, sa kanilang mga mata, Hautian ay isang napakalakas na pag-iral. Matapos bumalik si Lance sa Marshall Academy, agad siyang pumasok sa closed-door state. Ang orihinal na akala ni Lance ay mananatili siya sa loob ng ilang araw, ngunit lumabas siya sa ikalawang araw ng kanyang pag-iisa. Dahil, pagkatapos ng isang araw ng pag-iisa ni Lance, nakapasok na siya sa sinaunang Hautian Realm. Oo, sa wakas ay makapasok sa Hautian Realm, talagang hindi ito madali. Ngumiti si Lance sa loob, ngunit walang naramdaman si Lance na ipagmalaki, pagkatapos ng lahat, para sa kanyang nakaraang buhay, si Hautian ay masyadong masama. Gayunpaman, para sa Marshall Academy, maaaring magdulot ito ng panibagong sensasyon. 564. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na hillside villa ng Marshall Academy. Si Lance ay bumalik mula sa kanyang pakikipagsapalaran. Buti na lang bumalik, bantayan mo siya, at kapag handa na ako, papatayin ko siya. Okay, pero makakakuha ka ba talaga ng 7th grade martial arts secret book kung papatayin mo si Lance? Kalokohan, ito ay isang bounty mission na inisyo ng pinakamataas na assassination organization ng Yanhuang Empire, Night Shadow. Ito ay isang open mission, kahit sino man ito, basta mapatay mo ang target, makakatanggap ka ng bounty. Kuya, sino sa tingin mo ang bounty mission na ito na inisyo? Ito ay dapat nakaaway ni Lance, upang makapaglabas ng isang lihim na aklat ng ikapitong baitang martial arts, dapat magkaroon ng isang malaking away. Ngayon ay dapat nating samantalahin ang pagkakataon, huwag magunahan, ang mga taong gustong ang pumatay kay Lance ay malamang na hindi kakaunti sa ating akademya. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya sa lahat ng oras. Sa isa pang bahagi ng Marshall Academy, nakatanggap din ng balita ang isang pang-4 na taon ng pagbabalik ni Lance sa akademya. Lance, matagal na kitang hinihintay, bumalik ka, pasensya na, kinailangan kitang patayin para sa secret book ng martial arts na iyon sa ikapitong baitang. Sabi nitong 4th year boy. Katatapos lang ni Lance sa kanyang pag-urong sa sandaling ito, hindi alam ni Lance na isang nakakagulat na insidente ang nangyari sa Martial Arts Academy habang siya ay patungo sa Forgotten City. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang balita ay nagmula sa Yanhuang Empire, ang Night Shadow, ang pinakamataas na assassination organization sa Yanhuang Empire, ay naglabas ng isang espesyal na misyon lalo na para sa Marshall Island. Kung sino man ang makakapatay kay Lance at maagaw ang kanyang ulo ay makakakuha ng 7th grade martial arts secret book. Ang misyon na ito ay isang bukas na misyon, matatapos ito ng lahat, at sa huli, kailangan lang nilang ibalik ang ulo ni Lance sa organisasyon ng Night Shadow ng Yanhuang Empire para kumita ng reward. Walang nakakaalam kung sino ang nag-aalok ng bounty na ito, at kahit sino ay makakakumpleto pa rin nito. Kaya naman, nang makarating ang balitang ito sa Marshall Island, nagdulot ito ng kaguluhan. Ang sekretong libro ng martial arts sa ikapitong baitang, bagaman hindi ito sobrang lakas, nakakaakit man lang ito ng maraming Hautian level powerhouses, at marahil kahit na ang mga likas na powerhouse ay gugustuhin ito, ngunit ang posibilidad ay medyo maliit, at kung ang isang likas na powerhouse ay mapupunta upang patayin ang isang mag-aaral ng panloob na sekta para sa isang lihim na aklat ng martial arts sa ikapitong baitang, ang reputasyon ay hindi masyadong kakalat. Ang mga malalakas na tao ay karaniwang ipinagmamalaki, kaya ang gantimpala na ito ay magkakaroon ng napakakaunting atraksyon sa mga likas na malakas na tao. Siyempre, ito ay maging ibang kwento kung ito ay isang ikawalong baitang martial art, ngunit hindi malamang na may gugugol ng ikawalong baitang martial art upang mag-alok ng bounty para pumatay ng isang Lance. Sa Martial Academy, humanga rin ang ilang estudyanteng nakatanggap ng balita. Ang martial arts sa ikapitong baitang, bagaman maraming malalaking pamilya ang may mga lihim na aklat sa antas na ito, wala nang mag-iisip pa.
Sa makatuwid, ang ilang mga mag-aaral sa ikatlong taon ng Marshall Academy, gayon din ang ilang mga mag-aaral sa ikaapat na taon, ay lihim na nagpaplano upang makita kung makukuha nila ang bounty na ito. Lumabas si Lance sa lockdown at pupunta na sana sa Saber Department para sa isang spin nang bumalik ang kanyang kasama sa kwarto, si Jimboy. Lance, hindi ka dapat tumakbo ngayon. Si Jimboy ay abala sa pagpapayo. Bakit hindi ka tumakbo? Hindi maintindihan ni Lance ang ibig niyang sabihin. Lance, kababalik mo lang sa Marshall Academy at hindi mo pa alam, inalok ka na ng bounty. Nag-alok ng reward. Nasa target list ka ng pinakamalakas na assassination organization ng Yanhuang Empire, at may gumagamit ng 7th grade martial arts secret book bilang bounty sa ulo mo, at sino mang pumatay sa iyo ay maaaring kunin ang bounty sa ulo mo. Narinig ko na marami sa mga third-year strongmen ng aming akademya, pati na rin sa fourth-year strongmen, ang nagnanais ng bounty na ito. Ang tukso ng isang 7th grade martial arts secret ay napakaganda, kahit na sinong malaking pamilya ay hindi mag-iisip na magkaroon ng isa pang ganoong sekreto, not to mention those strong people na walang pamilya. Humalaklak si Lance, nakakatuwa, nag-aalok ng bounty sa kanyang ulo, sobrang sakit. Tumawa ka pa. Sinabi ni Lance, kung gayon, hayaan mong dumating ang mga nais ng aking ulo, hihintayin ko sila. Si Lance ay mukhang nakakahiya. Yaong mga mag-aaral sa ikatlong taon mula sa Marshall Academy, lahat sila ay nasa unang yugto ng Hautian. Hindi pa banggitin ngayon, bago pa man nakapasok si Lance sa Forgotten City, natalo na ni Lance si Tristan, isang maagang Hautian, at ngayon na si Lance na mismo ay nagroon na. Pumasok sa Hautian, sinong third-year student ang kanyang kalaban. Kaya naman, walang pakialam si Lance. Kung tungkol sa pinakamalakas sa ikaapat na taon, ito rin ay nakatiis ngunit nasa kalagitnaan lamang ng Hautian, sa kasalukuyang lakas ni Lance, ang Mid-Hautian ay maaaring hindi niya kalaban, walang mga henyo sa isang lugar tulad ng Martial Arts Academy, Lance pa rin. Kailangang matakot sa isang Mid-Hautian. Kaya't, narinig ni Lance ang balita at napakasama ng loob. Siyempre, kung mas makapangyarihan ang gustong pumatay sa kanya, kailangang maging mas maingat si Lance. Pumunta si Lance sa Department of Blades, at sa kalagitnaan roon, isang mahinang nasa labas ng pinto ang nagsabi, Lance, may humiling sa akin na ibigay sa iyo ang sulat na ito. Natanggap ni Lance ang liham at binuksan ito, nakasulat ito, Lance, mangyaring makipagkita sa akin sa Aqua Pond, mayroon akong mahalagang sasabihin sa iyo. Tiningnan ni Lance ang sulat at ngumuso, gusto mo lang akong akitin sa isang lihim na lugar at gusto mo akong patayin, ano ang silbi ng pagsasabi ng isang pulong? Si Lance ay walang takot, dahil ang mabait na kapatid na ito na nagpadala ng sulat sa kanya ay gustong patayin siya, binigyan siya ni Lance ng pagkakataong iyon. Diretso si Lance sa Aqua Water Pond. Ang Aqua Water Pool ay nasa isang tagong lambak sa likod ng akademya. Sa ngayon, sa nakatagong lambak na ito, sa tabi ng Aqua Water Pool. Dalawang lalaki ang nagtatago sa likod ng mga bato. Sa tingin mo ba ay darating si Lance? Tanong ng isang batang lalaki. Kakabalik lang ni Lance sa akademya, sa tingin ko ay hindi pa niya alam ang bounty sa kanyang ulo, sa tingin ko ay darating siya, iniisip kung sinong manem ang nagpapaalis sa kanya. Haha, kapag dumating siya, papatayin namin siya nang hindi nalalaman at ibabalik ang kanyang ulo, halos mag-summer break na rin. Napakalaking tagumpay din kung makuha namin itong 7th grade martial arts secret book at iaalay ito sa aming pamilya. Sige. Huwag na tayong mag-usap masyado, ambush welcome. Kuya, paano kung hayaan nating makatakas si Lance? Imposible, pang-5 ako sa third year Supreme Student List at nasa top 20 ka sa second year Great Success List, walang paraan na magkakaroon si Lance ng pagkakataong makatakas. Kahit na mayroon siya ng ganoong kakayahan. Para makatakas, hindi niya malalaman kung sino ang gumawa nito at hindi niya idawit ang pamilya. Lumipad si Lance papunta sa Aqua Pond. Sa sandaling iyon, dalawang lalaking nakamaskara ang tumalon mula sa likod ng malaking bato sa tabi niya. Pinalis ni Lance ang kanyang tingin, ang isa ay isang maagang Hautian, at ang isa ay isang Inner Gate Great Success. Ngumuso si Lance, kayo ba ang gustong makita ako? Lance, sarili mong kamalasan ang dinala mo dito ngayon, gawin mo.
Agad na sinalakay ng maagang Hautian na estudyanteng iyon si Lance, ayaw niyang mag-procrastinate, lumaban ng mabilis para maiwasan ang anumang aksidente. Nakita ni Lance ang maagang Hautian na gumawa ng hakbang laban sa kanya, ang galaw na iyon, bulok-bulok hanggang saan. Napakabulok nito kaya nainsulto si Lance nang tingnan niya ito. Para patayin siya sa ganoong bulok na galaw, si Lance ay hindi sunog lang sa loob pero nainsulto din. 565. Marahil, si Lance ay nakakita ng mga henyo sa Oblivion City, kaya medyo nakakagulat kung bumalik siya sa Martial Arts Academy ngayon at makakita ng isang bulok na kalaban. Kumpara sa puting bandila sa Oblivion City, ang momentum ng isang espada. Sa labas ng mundo, ang mga galaw ng bulok na lalaking iyon ay naging dahilan upang hindi ito makita ni Lance. Hindi man lang nag-abala si Lance na bunutin ang kanyang espada, pakiramdam na laban sa gayong bulok na galaw, ang paghugot ng kanyang espada ay isang insulto. Ang naunang Hautian na batang iyon ay bumagsak sa lupa na puno ng dugo ang ulo, hindi makapaniwala, hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Lance. At saka, ginawa niya ang kanyang pinakamalakas na hakbang para sa kapakanan ng isang mabilis na tagumpay, ito ang ikapitong baitang martial arts ng kanyang pamilya at nagkaroon lang siya ng pagkakataong matutunan ito bilang henyong anak ng kanyang pamilya. Kuya. Ang malaking tagumpay sa loob ng pintuan na iyon sa tabi niya ay handang tumulong mula sa gilid, ngunit siya ay nakakalokong nagulat. Sinabi ni Lance, tanggalin mo ang iyong mga maskara, kung hindi, papatayin kita. Ang naunang Hautian na batang lalaki na ang ulo ay napuno ng dugo sa pagkabigla ay nagsabi, imposible ito, hindi ito posible, hindi ako naniniwala. Wala ng pasensya si Lance, nabunot ang kanyang espada, kumislap ang anino ng espada, at isang ulo ang bumagsak sa lupa. Kuya! Ang batang lalaki sa tabi niya na isang mahusay na tagumpay ng panloob na pinto ay bobo. Ngumuso si Lance, gusto niyo akong patayin, kaya papatayin din kita, simpleng katotohanan lang. Swoosh! Sa isang flash ng malamig na liwanag, ang ulo ng Inner Gate Great Perfection na batang iyon ay bumagsak din sa lupa. Alam ni Lance nang makita niyang nakasuot sila ng maskara na tiyak na tahimik silang pumunta rito, kung gayon, pinatay sila ni Lance at walang ibang nakakaalam tungkol dito. Ang unang website na Khonshu 8.net. Ipinakremate sila ni Lance gamit ang apoy. Dumating si Lance sa Department of Blades. Lance, andito ka? Hey, you have a lot of energy. Napatingin si Teacher Jessie kay Lance na nalilito. Sinabi ni Lance, maagang Hautian. Hindi nagabala si Lance na magpanggap na nagkukumpara, at direktang binuksan ang sarili at sinabi. Holy shit! Hautian? Nakapasok ka pa sa Hautian. Idinilat ni Teacher Jessie ang kanyang mga mata. Naku, wala lang. Ngumiti si Lance. Lumapit si Lance kay Winnie, na hawak ang kanyang espada doon. Winnie, kailan ka nakalabas sa Forgotten City? Tanong ni Lance, napansin ni Lance na nakapasok na si Winnie sa huling yugto ng Inner Gate, ang Winnie na ito ay itinuturing din na makapangyarihan. 18 araw, Lance, pumasok ka sa early Hautian period. Tanong ni Winnie, mahina niyang narinig ang gulat na boses ni Teacher Jessie. Oo. Wow! Ang galing mo. Bulalas ni Winnie saglit. O ikaw din, cheer up. Nga pala, Lance, inalok ka ng bounty, alam mo ba ang tungkol dito? Sa ating akademya, tiyak na may mga taong matutokso at gagawa ng hakbang sa iyo, kahit ilang guro, kailangan mong maging mas maingat. Babala ni Winnie. Alam ko na. Tumalikod si Lance at umalis sa silid-aralan ng Saber Law Department. Tumingin si Winnie sa likod ni Lance, nagulat, hindi alam kung ano ang iisipin, marahil ay ganap na nagbago ang isip ni Winnie tungkol kay Lance. Lance! Sa sandaling lumabas si Lance sa silid-aralan ng Saber Law Department, isang tao ang nakatayo sa labas at naghihintay sa kanya. Gina! Lance! Nakabalik ka na mula sa iyong pakikipagsapalaran, hey, nakapasok ka na sa Hautian. Nagulat si Mago. Yes. What do you want with me? Tanong ni Lance. Lance, ako? Nabalitaan kong bumalik ka, kaya,
Ito ay upang makita ka, at sa pamamagitan ng paraan upang ipaalala sa iyo ang isang bagay, kailangan mong maging mas maingat. Ikaw ay inalok ng isang bounty. Ang ilang mga ikatlo at ikaapat na taon na mga mag-aaral ng Marshall Academy ay maaaring maantig ng bounty. Gina, ang kanyang pagdating upang bigyan ng babala si Lance ay isang pangalawang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay maaaring gusto niyang makita si Lance. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay kanyang nobya. Alam ko na, may iba ka pa ba? Siya nga pala, kumusta na ngayon ang iyong kasintahang si Tristan? Tanong ni Lance. Si Gina ay abala sa pagsasabing, Lance, kami ni Tristan ay dissolve na ang aming kasal, at ngayon, ang nobya ko, ay ikaw. Natigilan si Lance, sa kanya lang naalala na nakalimutan na ito ni Lance. Tila maraming bagay ang nakalimutan ni Lance pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa Oblivion City at pabalik. Pabalik mula sa pakikipagsapalaran sa Oblivion City, sitang pakiramdam ni Lance ay parang tumawid siya pabalik mula sa ibang kaharian at nakaranas ng ibang buhay, medyo kawalan ng ulirat. Parang talaga. Medyo nawala si Gina nang makita niyang nakalimutan na ni Lance. Gina, pagkatapos ng summer vacation, ako mismo ang pupunta sa pamilya mo para umatras sa kasal. Huwag. Lumabas si Gina sa kanyang bibig. Huwag. Ako. Namula si Gina at kinagat ang kanyang labi. Lance, hindi mo ba pwedeng bawiin ang engagement mo? Bakit? I'll get engaged to you, pero nagkamali. Lance, I like you? Really? I really like you? Tsaka noong nasa pamilya ka pa ng tang, naligo ako, ikaw, kung lalaki ka, dapat maging may pananagutan. Namula si Gina at sinabi, upang hindi hayaan ang pag-atres, ang mga lumang bagay ay inilipat na. Tumawa si Lance, hindi siya ang matandang Lance, hindi pa niya ito nakitang naligo. Sige, Gina. Wala akong nararamdaman sa iyo, masaya ka ba nang walang nararamdamang magkasama? Kaya, makakahanap ka ng kaligayahan. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Tumingin si Gina sa likod ni Lance at nakaramdam ng pagkadurog ng puso. Sa tanghali, ang Genius Restaurant. Mga kapwa mag-aaral, isang espesyal na ulat ang nagpe-play sa ibaba. Ang unang taon na mag-aaral na ito, si Lance, ay lumabas mula sa kanyang ikalawang nakalimutang karanasan sa lungsod, isinara ang pinto pagkaraan ng isang araw, at pumasok sa unang bahagi ng panahon ng Hautian. Sa Genius Restaurant, isang na-update na espesyal na ulat ng balita ay ipinadala. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig ang special report na ito. Naabot lamang ni Lance ang early Hautian period sa kanyang unang taon, ito ay isang bagay na maaaring makamit lamang ng isang third-year Supreme Genius student. Naabot ni Lance ang antas ng isang third-year genius na estudyante sa kanyang unang taon. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa Marshall Forest Academy, medyo nabigla. Dumating ang principal ng Marshall Academy para hanapin si Lance sa unang pagkakataon. Magbigay galang ka sa principal. Hahaha, Lance, akala ko isa itong chismis, kaya naparito ako para makita ko ang sarili ko, at sigurado, nakapasok ka talaga sa Hautian. Lance, ilang taon ka na ngayong taon? 19, sabi ni Lance. Sok, 19 na taong gulang pa lang at nakarating ka na sa Hautian. Lance, ang iyong kinabukasan ay talagang hindi mahuhulaan. Tumingin ang principal kay Lance at napabuntong hininga sa paghanga. Ayos lang. Sinabi ng principal, Lance, go for it. Try to step into the innate sky before the age of 24. If you can step into the innate sky before the age of 24, then your future is another story. Principal, anong ibig mong sabihin? Bakit ibang story ang stepping into innate before the age of 24? Tanong ni Lance. 566. Ngumiti ang principal, kung maaari kang pumasok sa katutubo bago ang edad na 24, tiyak na mapapansin ka ng Yan Huang Empire, at pagkatapos ang iyong mga prospect ay magiging ibang-iba, maging isang imperial na talento, naiintindihan mo. Hindi ba ako imperial talent ngayon?
Anong klaseng talento ng imperial ka ngayon, at pinakamahusay na talento ka ng pamilya, isang henyo na anak ng isang revitalized na pamilya, malayo ka sa pagiging isang talento ng imperial, okay, huwag na nating pag-usapan ito. Kung tutuusin, hindi lahat ay maaaring maging isang talentong imperial, ang pinakamababang pamantayan upang maging isang talento ng imperial ay ang pumasok sa katutubo bago ang edad na 24. Ang pagpasok mo sa Hautian sa edad na 19 na ay medyo huli na, ngunit medyo may pag-asa. Oo. Tumango si Lance. Tila ang Yanhuang Empire ay mas komplikado kaysa sa naisip ni Lance. Hindi kailangan ng mga imperial talent na pumunta sa Marshall Island, Lance, go for it, bagamat ang pagpasok mo sa Hautian sa edad na 19 na ay medyo nahuhuli kumpara sa mga pamantayan ng mga talento ng imperial, may pag-asa pa rin na makapasok ka sa katutubo bago ang edad na 24. Nagbigay ang principal ng huling tagubilin, at pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, ang principal ay wala pa ring tiwala sa kung si Lance ay maaaring maging isang imperial na talento. Paanong napakadaling maging talentong imperial, napakaraming pamilya sa imperyo ng Yanhuang, at ilang henerasyon ay maaaring hindi magroon ng isa na maaaring maging talentong imperial. Sa pangkalahatan, ang isang talento ng imperial ay kailangang nasa hindi bababa sa 16 na taong gulang upang makapasok sa Hautian, kung saan posible para sa kanila na tumuntong sa innate bago ang edad na 24. Marami sa mga ikatlo at ika-4 na taong gulang na estudyante sa Marshall Academy na orihinal na gustong patayin si Lance upang mangolekta ng bounty ay tahimik na kinansela ang kanilang mga aksyon matapos marinig ang balita na si Lance ay pumasok sa Hautian. Napakabata pa ni Lance para makapasok sa Hautian, kung hindi siya nagtagumpay sa pagpatay sa kanya, hindi ba siya magbabato ng bato sa sarili niyang mga paa? Gayunpaman, ang isa sa kanila ay isang aksidente. Tinapos ni Lance ang kanyang tanghalian at bumalik lamang sa kanyang dormitoryo, sinabi ni Xavier, Lance, ang iyong sulat. Huminto ang puso ni Lance, ibinunyag niya ang balita ng pagpasok sa Hautian, at mayroon pa ring isang tao na nang-ahas na patayin siya sa bounty na iyon, si Lance ay may napakainit na pakiramdam sa loob. Binuksan ni Lance ang sulat, nabasa nito, Lance, kung gusto mo pa rin ang iyong babae, mangyaring pumunta ka agad sa Aqua Water Pool, kung hindi, ang iyong babae ay maaaring magang-rape ng maraming tao. Grassy. How dare you use my woman to blackmail me? Nasusunog si Lance, hindi alam ni Lance kung sino ang nagpadala ng liham na ito, ngunit tiyak na matonten ito ni Lance. Agad na sumugod si Lance upang hanapin sina Sally at Elsa upang makita kung may nangyari sa kanila. Gayunpaman, walang nangyari sa kanila. Tila ang liham ay pangunahing nais na linlanggan siya na pumunta sa Aqua Water Pond at pagkatapos ay palihim na patayin siya. Ang Aqua Water Pond ay talagang isang magandang lugar upang pumatay ng mga tao. Si Lance ay pumunta lamang doon sa umaga upang lipulin ang 2 na tao na hindi alam kung paano mabuhay. Sa pagkakataong iyon, hindi naisip ni Lance na paksain pa ang ilan. Agad na sumugod si Lance sa Aqua Water Pond. Gayunpaman, nang dumating si Lance sa Aqua Water Pond, wala siyang nakitang kahit sino. Walang tao. Hindi mo ba ako hiniarli na magkita tayo sa Aqua Pond? Nasaan ang mga tao? Natarante si Lance. Naghintay si Lance ng 1 oras at walang lumabas. Damn, how dare you dump me? Hindi talaga ito isang panlilinlang kay Lance, ngunit ang taong nagpadala ng liham, orihinal niyang gustong patayin si Lance, ngunit, pagkatapos may padala ang sulat, bigla niyang narinig ang balita na si Lance ay pumasok sa Hautian. Kaya hindi nang ahas ang taong iyon. Kung si Lance ay isang inner gate great perfection, hindi siya matatakot, ngunit si Hautian, maaaring hindi siya sigurado, kaya sumuko siya. Gayunpaman, si Lance ay hindi kumbinsido. Nang bumalik si Lance sa dormitoryo, nakita ni Xavier at ng iba pa ang sulat at nagtanong, pumunta ka ba sa Aqua Pool? Ang taong sumulat ng liham na ito, ay hindi nagtagumpay na patayin ito. Hindi dumating, 1 oras akong naghintay doon at walang nagpakita, naloko ko, sabi ni Lance. Sinabi ni Jimboy, Lance, hindi ka nalinlang,
sa palagay ko ay dapat na ang taong ito ay orihinal na gustong pumatay sa iyo, ngunit pagkatapos marinig ang balita na pumasok ka sa Hautian, tahimik niyang kinansela ang kanyang pagkilos. Galit na galit si Lance sa loob, Fire and Fury, anong uri ng tao ang isasama mo sa akin na Lance? Iniisip na ako ay isang inner sect great perfection, gusto niya akong patayin, at pinagbantaan ako kasama ang aking babae. Pumasok na ako sa Hautian, tahimik kong kinansela ang aking mga aksyon, para saan ba talaga ako dinadala mo kay Lance? Ang damdaming ito ay nagpagalit kay Lance. Lance, ano ang gagawin mo? Tanong ni Xavier. Galit na sinabi ni Lance, dahil natanggap ko ang liham, kailangan kong subaybayan ang taong ito, kahit nakanselahin niya ang operasyon, hindi ko siya pakakawalan, isang taong gustong pumatay sa akin para sa kapakanan ng isang District 7th Grade Marshal. Arts Bounty? Ako? Si Lance? Ay hindi magiging mabait sa kanya. Gayunpaman, medyo mahirap masubaybayan ang pinagmulan ng liham na ito. Gaano man ito kahirap, kailangan ko siyang i-ferret out. Umungol si Lance, ngunit kahit anong maliit na pusa o tuta ang nagtangkang pumatay sa kanya, pinahintulutan ang kabilang partido na tahimik na kanselahin ang operasyon, hindi mapapatawad ni Lance. Xavier, sino ang unang nakahanap ng liham na ito? Tanong ni Lance. Xavier, ako ang unang nakakita nito, nang ito ay nadula sa ilalim ng pinto. Tapos, wala lang nakita kung sino ang nagpadala. Tanungin mo sa ibang dorm, laging may nakakakita. Magkahiwalay na kumilos sina Lance at Xavier Jimboy, silang tatlo, ang buong gusali ng dormitoryo, nagtanong ang bawat dormitoryo, sa reputasyon ni Lance, walang nang-ahas na hindi sumuko, kaya ang bawat dormitoryo ay napaka-cooperative. Sa wakas, may isang tao na nagsabing nakita niya ito. Habang kumakain ng tanghalian ang lahat, nakita ko ang isang third-year senior na lumipad mula sa likod ng gusali ng dormitoryo hanggang sa ikatlong palapag ng gusali, ngunit hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Xavier, palihim, talagang walang ginagawang mabuti. Tumango si Lance, siyam sa bawat 10, ang sulat niyang iyon ay ipinadala ng taong ito. Maaari mo bang ilarawan ang pisikal na impormasyon ng taong ito? Tanong ni Don Zimmer. Ito? Sige, susubukan ko ang lahat. Si Lance ay naglabas ng isang piraso ng papel, at batay sa paglalarawan ng estudyanteng iyon, iginuhit niya ang ikatlong taong senior na tahimik na pumasok sa gusali ng dormitoryo noong tanghali, kahit na hindi ito eksaktong pagkakahawig, ngunit kahit papaano ay pinayagan nito ang mga taong nakakakilala sa kanya. Upang makita kung sino ang taong ito. Pareho rin sa sinaunang pamahalaan ang pagtunton ng mga pinaghihinalaan, hindi isang eksaktong pagkakahawig, ngunit hangga't nahuhulaan ng mga taong nakakakilala sa taong iyon kung sino ito. Agad na gumuhit si Lance ng isang dosina o higit pang magkakatulad na larawan, at pagkatapos ay humiling sa iba pang mga mag-aaral sa dormitoryo na tumulong sa pamamagitan ng pagpunta sa gusali ng paaralan sa ikatlong taon pati na rin sa gusali ng dormitoryo upang magtanong at tingnan kung may makikita silang anumang mga pahiwatig. Ang lahat ay handang tumulong, ang matulungan si Lance ay isang pagpapala. Agad kumilos ang lahat. Tila hindi titigil si Lance hanggat hindi niya natuklasan ang taong iyon. Matapos ang ilang oras na pagtatanong, sa wakas, may nagtanong na isang estudyante. Ang taong ito, kamukhang kamukha niya si Alex mula sa third-year Stick Magic Department. Sabi ng isang estudyante. 567. Salamat. Agad na pumunta si Lance sa departamento ng Stick para hanapin si Alex na iyon. Alex, may naghahanap sa iyo sa labas. Sa ikatlong taon ng Marshall Field Classroom, sumigaw ang taong nagbabantay sa pinto. Lumabas si Alex, at tumibok ang kanyang puso nang makita niya si Lance. Sino ang naghahanap sa akin? Nakita ni Lance sa isang sulyap na itong si Alex, na kamukhang kamukha ng tao sa portrait, kahit papaano ay magkatulad ang kanyang mga katangian. Ikaw si Alex? Oo. Nagkunwari si Alex na hindi niya kilala si Lance. Bang! Ibinagsak siya ni Lance gamit ang isang sampal at kinaladkad siya palayo. Kinaladkad siya sa isang tahimik at desyerto na sulok, sinabi ni Lance, Senior Alex, naaalala mo ang liham na ito, tama?
Sabihin mo, sino ang nagsabi sa iyo na ibigay ito sa akin? Kung hindi mo gagawin, ikaw ay magiging miserable. Ako. Nakita ni Alex ang sulat na iyon at ayaw niyang makipagtalo. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hindi mo ba sasabihin sa akin? Kamatayan. Huwag, sabi ko. Sabi ko, oo, sinabi sa akin ni Turco na ipadala ito. Sino si Turco? Si Turco ang unang henyo sa ating 3 taon, ang pinakamalakas na ranggo sa 3 taon na Supreme Genius Ranking. Matapat na paliwanag ni Alex. Turco, napakagaling. Matigas na sabi ni Lance. Tanong ni Jimboy, Lance, ngayong nasubaybayan mo na siya, ano ang gagawin mo? Puntahan mo siya ngayon. Hindi, dahil kinanselan niya ang operasyon para patayin ako, bibigyan ko rin siya ng pagkakataon na iwasang sabihin na ako ay isang bully. Alex, sabihin mo kay Turco ngayon din, bibigyan ko siya ng 5 oras ng paghahanda, 5. Makalipas ang mga oras, bandang alas 5 na ng gabi, papuntahin mo siya ng personal sa Genius Restaurant para hanapin ako at tanggapin ang 3 palad ko. Kung mahuli niya ang 3 palad ko, hindi ko siya papatayin, kung kaya niya, pagkatapos ay pumunta sa impyerno. Yes. Pupuntahan ko agad siya at sasabihin ko. Umutot si Alex at tumakbo palayo. Nagtanong si Xavier, Lance, hindi ka nagbibiro, di ba? 3 sampal at naligtas siya. Bagamat kinanselan niya ang aksyon, pagkatapos ng lahat, plano niyang patayin ka. Tama, Lance, na si Turco ang numero 1 eksperto sa 3 taon na Supreme Genius Ranking, 3 taon na ang nakakaraan ay naging kampiyon siya ng freshman competition, at kakapasok mo pa lang sa hautian, hindi ba masyadong bata ang hayaan mo siyang kumuha ng 3 sampal mula sa iyo? Tumingin din si Jimboy kay Lance na nagtataka. Ngumuso si Lance, mapaboto man o hindi, natural na malalaman natin iyon. Sa orihinal, gusto kong patayin ang taong ito ng direkta, ngunit, kinanselan niya ang kanyang aksyon na patayin ako, kaya binigyan ko siya ng pagkakataong mabuhay, ibig sabihin, kung kaya niyang suluhin ang 3 palad ko. Sige. Parehong tumigil sina Xavier at Jimboy sa pagsasabi ng kahit ano, pakiramdam na medyo nabulag sila ni Lance, nang ahas si Lance na mag-alok na suluhin ang 3 palad laban sa isang henyo ng parehong antas, natatakot ako na ang kanyang lakas ay hindi na isang bagay na maiisip nila. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na bilya sa gilid ng burol. Brother Turco, dahil nakansela ang operasyon para patayin si Lance, dapat ba nating kunin ang sulat? Tanong ng isang kapatid mula sa martial arts group ni Turco. Maraming batang lalaki na mukhang kahanga-hanga, ano ang paghabol, ang dahilan kung bakit ko kinansela ang operasyon upang patayin siya ay hindi nakatumbas ng halaga para sa isang martial arts sa 7 baitang. At saka, natatakot ako na ang sulat ay nasa Lance mga kamay. Kuya Turco, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Lance sa sulat, paano ang pagsubaybay? Ang pagsubaybay, anonymous na mga titik, hindi niya matrace ang mga iyon, at bukod pa, kahit na ginawa niya, hindi niya matrace ang. Paano kung malaman na ako ang nagpadala nito? Paano kung ako ang nangunguna sa listahan ng mga nangungunang estudyante sa loob ng 3 taon, at natatakot pa rin akong malaman niya? Bagamat sumuko ako sa pagpatay sa kanya, ito doesn't mean na takot na ako sa kanya, and it doesn't even mean na natatakot ako sa kanya, kung gusto niya talagang makasama ako hanggang dulo, baka hindi pa niya ako magawang gampanan. Tama, tao. Kitang-kita sa lahat ang lakas mo, gusto ng head ng department na ipakilala sa iyo ang anak niya, sapat na para makita mong pambihira ka, hihihi. Sige. Kalimutan mo na yang Lance na yan, kung talagang maglakas loob siyang guluhin ako, magpapaganda ako sa kanya. Sa sandaling iyon, isang batang lalaki ang tumakbo sa pintuan. Kuya Turco, masama, may malaking nangyayari. Sigaw ng lalaking tumakbo, siya si Alex, miyembro ng martial arts group ni Turco. Ano ba kasing pinagkakaabalahan, ano ang big deal? Kuya Turco, ang iyong sulat ay natunton ni Lance. Alex, ito lang ang tinatawag na big deal, na trace out lang, nakakagulat, pero hindi inaasahan.
Galit na galit si Turco, hindi siya nasisiyahan sa performance ni Alex, dahil parang natakot si Alex, kaya naman parang si Turco ay takot na takot kay Lance, ipinagmamalaki niya sa loob bilang pinakamalakas na dalubhasa sa henyo sa 3 taon. Pinakamataas na listahan ng mag-aaral, na wala. Humihingal na sinabi ni Alex, Brother Turco, natagpuan lang ako ni Lance, sinabi niya na binigyan ka niya ng pagkakataon at binigyan ka ng 5 oras para maghanda. Maghanda para sa ano? Maghanda kang makatanggap ng 3 sampal mula sa kanya, kung hindi ka makakatanggap ng 3 sampal mula sa kanya, pagkatapos ay mamamatay ka, at kung makakahuli ka ng 3 sampal mula sa kanya, pagkatapos ay bibigyan ka ng isang pagkakataon na mabuhay. Bang! Galit na galit si Turco kaya hinampas niya ang kanyang palad sa dingding, at nahati ang dingding. Sabi ng isa pang martial group na kapatid ni Turco, Brother Turco, hindi ba masyadong mayabang itong si Lance? Ikaw ang number 1 student ng 3rd year Supreme Student, talagang sinabi niya na nakatanggap siya ng 3 palad mula sa kanya, sino sa tingin niya? Siya ay damo. Galit na galit si Turco, sa kanyang puso, hindi man lang niya naisip na si Lance ay mas malakas kaysa sa kanya, at kahit na siya ay hindi niya naisip na siya ay magiging mas malakas, ngunit ngayon nalaman niya na siya ay napakahina sa tang. Ang mga mata ni Lance, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatanggap ng 3 palad ay nagsabi ng lahat ng mga salita, siya ba, si Turco, ay talagang napaka-vulnerable sa mga mata ni Lance. Hindi ka makakahuli ng 3 sampal mula sa kanya. Sinabi ni Alex, Brother Turco, ang tono ng Lance na ito ay talagang mayabang, sa lakas at talino ng iyong kapatid na tao, hindi pa banggitin ang kanyang 3 sampal, 30 sampal ay hindi magiging problema. Galit na sinabi ni Turco, 30 sampal. Ako, si Turco, ang una sa 3 taon na Supreme Genius Ranking, at sasabihin mong 30 palad lang ang matatanggap ko mula sa kanya. Tumahimik si Kuya Turco, mali ang sinabi ko, oo, ayos lang kung 300 sampal Nagpanik si Alex at nagpalit ng salita. Huminga ng malalim si Turco, pinipigilan ng galit sa loob, ang pinaka hindi matiis na bagay para sa sinumang mapagmataas at makapangyarihang henyo ay dapat minamaliit. Kinagat ni Turco ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, napakahusay, ano ba, maglakas loob kang sabihin ito kahit sa 3 palad, okay, gusto kong makita ni Turco kung paano mo ako hindi mahuli ng 3 palad. Kapag ang time comes, I'll make you eat your heart out. Although I know you are a genius, but I, Turco, am not trash. 3 palms, fuck you. You think I'm an inner door level Bumalik muna si Lance sa dormitoryo kasama si Xavier Jimboy. Mabilis na kumalat ang bagay na ito noong 3 taon, at nagkaroon din agad ng espesyal na ulat ang Genius Restaurant. Sa isa sa mga silid-aralan sa 3 baitang, isang guro ng Hautian Great Perfection ang nagsabi sa lahat ng mga estudyante, lahat, mangyaring tumahimik. 568. Natahimik ang lahat. Teacher, ano yun? Mga kapwa mag-aaral, ngayon lang ako nakarinig ng balita, ngayong gabi, unang taon na si Lance, hini-Arlene sa aming klase na si Turco na personal na pumunta sa Genius Restaurant at hulihin siya ng 3 palad, kung hindi niya siya mahuli, pagkatapos ay pumunta sa impyerno, huwag mo siyang sisihin sa hindi niya pagbibigay ng pagkakataon. Ano? Guro, nagkamali ka? Ang unang baitang Lance ay isang henyo, ngunit si Turco ay hindi isang malambot na tao, hinuhuli siya ng 3 palad, iyon ay masyadong nakakainsulto kay Turco. Guro, anong nangyayari? Dating gustong patayin ni Turco si Lance para makakuha ng bounty, ngunit sa huli ay sumuko si Turco, ngunit nang malaman ito ni Lance, ayaw paalisin si Turco, ngunit dahil hindi dala ni Turco. Out the action, nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay, which was to catch him with 3 palms. Gayunpaman, masyadong mababa ang loob ni Lance sa mga tao, labanan mo lang si Turco ng hayagan at tapat, ano pa ang saysay ng pag-uusap tungkol sa 3 palad, kahit na ito ay nasa kalagitnaan ng Hautian, maaaring hindi siya maglakas loob na sabihin na hahayaan niyang mabaigo si Turco. Para saluhin ang kanyang 3 palad, tama ba? Tama, si Lance ay isang tunay na mapang-api. Sige, mga kaklase,
Ang tanging dahilan lang na sinasabi ko sa inyo ay gusto kong suportahan ninyo si Turco ngayong gabi. Tutal, siya ay mula sa aming klase at ang pinakatalented na estudyante sa ikatlong taon, hindi siya dapat tretuhin ng tulad ng paghamak sa unang taon. Noong huling pagkakataon, si Tristan, mula sa aming klase, ay natalo ni Lance, at sa pagkakataong ito, mula rin sa aming klase, Turco, ayoko na mangyari ang parehong kalunos-lunos na bagay. Sa grupo ng mga estudyante, ang mukha ni Tristan ay napaka hindi natural, ngunit syempre, si Tristan ay lubos na nabigla nang marinig niya na si Lance ay lalaban kay Turco. Ganun ba talaga siya kalakas? Kakapasok lang sa hautian, at mas malakas ka kay Turco, na number 1 sa Supreme Genius List. Unang website Consho 8. Net. Sa Genius Restaurant, marami ring pinag-uusapan, lalo na ang mga third-year students, lahat sila ay parang medyo galit, dahil siguradong kakampi ni Turco ang third year. Ang mga mag-aaral sa unang taon, gayunpaman, ay labis na nasasabik at ipinagmamalaki si Lance, na unang taon pa lamang at talagang kayang makipaglokohan sa pinakamalakas sa ikatlong taon. Sa oras na ito, sa isa sa mga klase sa ikatlong taon. Gina, ang iyong nobyo ay kahanga-hanga, masyadong henyo, napakabilis na pumasok sa hautian, at talagang makakalaban natin ang pinakamalakas nating pangatlong taon na si Turco. Wow, naiinggit ako sa iyo, na may napakagandang fiancé. Isang babaeng kaklase na iinggit na sabi kay Gina. Oh! Ngumiti ng mapait si Gina, sayang naman kung ganoon talaga siya kasaya. Sa hapon, bago sumapit ang gabi, ang Genius Restaurant ay nakatipon na ng maraming tao. Ang labanan ngayon sa pagitan ni Lance at Turco sa gabi ay itinuturing na isang napakasensado na kaganapan, at kahit na maraming mga guro ang handa na pumunta at panoorin ang tunggalian sa pagitan ng dalawang naunang eksperto sa hautian. Sa kasamaang palad, sa mata ng mga mag-aaral at guro ng Martial Arts Academy, si Turco ay isang dalubhasa, ngunit sa mga mata ni Lance, siya ay isang mababang karakter na namumuhi, at kung hindi siya tinangka ni Turco na patayin siya, si Lance hindi sana mag-abala na makipaglaro sa ganyang karakter. Sa oras na ito, sa isa sa mga tea room ng Genius Restaurant. Lance, Jimboy, Xavier, Benny, Sally, Elsa, Sheena, 7 tao ang nakaupo doon at umiinom ng tsaa, naghihintay sa oras na dumating, habang nag-uusap tungkol sa karanasan ng pagpasok sa Forgotten City sa pagkakataong ito. Sinabi ni Benny, ang lakas ni Lance ay talagang napakalakas, masyado akong humanga. Wala kang ideya na ang henyong ekspertong iyon ng Oblivion City, White Flag, Lance ay talagang nakalaban sa kanya. Nandoon ako noon at nakilala ko si Lance, kaya gusto kong umakyat at makipaglaro sa White Flag, ngunit hanggang sa humarap ako sa kanya ay napagtanto kong hindi ako kalaban niya, at ako, Benny, bagamat kilala ako bilang One Sword. Ngunit, sa harap ng puting bandila, hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong hampasin ang aking espada, namatay na lang ako. At gayon pa man, nagawang labanan ni Lance ang isang taong may ganitong antas Sabi ni Benny na may paghanga sa kanyang mga mata. Sinabi ni Sally, ano ito, pagkatapos mong mamatay, natalo ni Lance ang White Flag nang lumaban siya sa White Flag sa pangalawang pagkakataon sa likod mo. Damn, pervert. Si Benny ay taos-pusong humanga kay Lance, nalaman na wala na sila sa parehong antas. Bagamat papasok na ngayon si Benny sa Inner Gate Perfection, si Lance ay isa ng hautian, kung isa sa alang-alang na noong pumasok siya sa paaralan, lahat ay huli na sa Inner Gate Freshman pagkatapos ng isang semestre, nalampasan na siya ni Lance. Hindi nakakagulat na naglakas loob si Lance na magbanta ng 3 sampal. Oo, ang Turco na iyon? Anong third-year Supreme Student First Place? Ay po. It is nothing compared to the genius of Forgotten City. Tumawa si Lance, sige, huwag mo akong ipagmalaki, may langit sa labas ng langit at isang lalaki sa labas ng lalaki. Dami-dami na ang mga tao sa Genius Restaurant, at sa huli, hindi na ito nakapag-accommodate, maging ang paligid ay napuno na ng mga estudyante. Sinabi ni Lance, malapit na ang oras na para lumabas ako at hintayin si Turco. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad palabas si Lance.
Ang hindi mabilang na mga estudyante at guro na nanunood ay nakakita kay Lance na lumitaw at sumigaw. Lumipad si Lance sa bubong ng Genius Restaurant at nakatayo doon na naghihintay. Si Turco ng ikatlong taon ay hindi pa lumilitaw, ngunit naroon na siya. Sa sandaling ito, sa isang silid malapit sa Genius Restaurant, nakita ni Turco si Lance na lumipad papunta sa bubong at hinihintay siya. Kinagat ni Turco ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Lance, ipakikita ko sa iyo ang aking lakas." Pagkatapos sabihin iyon, lumipad din si Turco at nagtungo sa Genius Restaurant. Nakita ng lahat si Turco na lumitaw din at sumigaw muli. Nakatayo din si Turco sa bubong ng Genius Restaurant, nakaharap kay Lance. Agad na tumahimik ang talakayan sa paligid, nakikinig sa pagsasalita ni Lance at Turco. Tumingin si Lance kay Turco at sinabing may galit, "Ikaw si Turco." Labis din ang sama ng loob ni Turco nang makita niyang nakatingin sa kanya si Lance na parang nasa tuktok ng mundo. "Oo, ako si Turco." Sabi ni Turco, ayaw niyang maging mahina sa kanyang momentum. "Napakagaling, Turco, talagang tinangka mo akong patayin, talagang mabuti, mayroon kang lakas ng loob." Sabi ni Lance. Ngumuso si Turco, "Inaalok ka ng bounty, ano ang masama kung gusto kong makuha ang martial art na iyon sa ikapitong baitang?" Mabuti, ako, si Lance, ay isa ring makatwirang tao. Kahit na tinangka mo akong patayin, hindi mo pa nagawa ang iyong mga aksyon, kaya't bibigyan kita ng pagkakataong mahuli ang aking tatlong palad, kung maaari mong mahuli. Ang aking tatlong palad, pagkatapos ako, si Lance, ay bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay at palayain ka, kung hindi, mamamatay ka lamang. Hahaha, hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Turco na puno ng galit. "Lance, anong klaseng K8 ka?" Direktang sumabog si Turco. "Ano? Ano pa ba ang kailangan mong ikagalit? Lance, sino ka sa tingin mo, akala mo mid-Hautian ka? Tatlong palad. Ikaw ba ang komedyante ng unggoy? Pareho tayong nasa early Hautian stage, ano pa ang gusto mong gawin sa akin? Ikaw sanayin mo ang palad ni Redroxia ay ikaw." Naiinis si Turco. 569. Ngumuso si Lance, "Turco, kung hindi kita bibigyan ng pagkakataon, papatayin na lang kita at hindi na ako mag-aaksaya ng oras dito. Kung hindi ka kumbinsido, sige, hahayaan ko tikman mo muna yung unang sampal ko, tapos papapiliin kita kung gusto mo ng pangalawang sampal o papatayin na lang kita. Fuck you? Then let the horse come." Sigaw ni Turco. Walang sabi-sabi, itinaas ni Lance ang kanyang palad kay Turco. Naramdaman ni Turco ang alon ng init na humahampas sa kanya, parang tsunami, na imposibleng mapantayan. Ang palad ni Lance, gayunpaman, ay dala ang kapangyarihan ng kapangyarihang pagsipsip dito, kaya hindi man lang maisip ni Turco ang tungkol dito. Pinagmasdan ni Turco ang paghampas ng palad ni Lance, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang pagtutol, hindi siya lumaban, ngunit ang kanyang isip ay sadyang hindi makaisip kung paano lalaban. Bang! Ang unang palad ni Lance ay tumama sa dibdib ni Turco. Boom! Lumipad si Turco sa di kalayuan, habang ang isang subo ng dugo ay tumalsik ng napakalakas, at kasabay ng isang boom, si Turco ay tumitig sa dingding ng isang kalapit na gusali, na pinaghiwa-hiwalay ang dingding. Wow! Ang buong audience ay sumigaw sa gulat, ang unang palad ni Lance, ngunit hindi makalaban ni Turco. Sa sandaling ito, si Turco ay bumagsak sa mga guho, ang kanyang mukha ay mapatla. Paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? Paanong si Lance ay nakakatakot? Ang palad niya na iyon, ako, hindi ko alam kung paano labanan ito ay masyadong malakas, paano siya naging napakalakas? Huwag si tao ngayon ay hindi lamang namumutla, ngunit natulala din sa parehong oras, saglit lang ang nakalipas, tiwala siya na kahit malakas si Lance, hindi niya ito kakayanin. Lance, napagtanto niya kung gaano kawalang muwang at isip bata ang kanyang iniisip ngayon. Hindi nakapagtataka na si Lance ay naglakas loob na magsabi ng 3 hampas ng palad, kung lahat ng 3 hampas ng palad ay kasing lakas ng una, kung gayon si Turco ay talagang nag-aalinlangan kung siya ay makakahuli. Ito. Principal.
Sa sandaling iyon, sa labas, sumigaw si Lance, "Turco, huwag mong sabihing namatay ka sa unang sampal, kung hindi ka namatay, hindi ka pa rin lalabas, kailangan ko bang pumasok at kunin ka?" Kinagat ni Turco ang kanyang mga ngipin at umakyat sa sakit sa kanyang katawan, pagkatapos ay lumipad palabas at tumayo sa bubong na medyo nanginginig ang katawan. Ngumuso si Lance, "Turco, kanina lang, sinabi mo na magka-level tayong lahat at wala kang pakialam sa tatlong palad ko. Tapos, sinabi ko na pagkatapos kong hayaan mong saluhin ang unang palad ko, piliin kong ipagpapatuloy ang pagtanggap ng pangalawang palad, o, simulan mo na lang ang isang digmaan sa akin hanggang sa mapatay kita. Ikaw ang pumili sa iyong sarili." Nanginig ang katawan ni Turco. Dati, naramdaman ni Turco na pinatag siya ni Lance sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na tumanggap ng tatlong palad, ngunit ngayon, binigyan siya ni Lance ng pagkakataon nang hindi na kailangang bigyan siya ng pagkakataong magsimula ng direktang laban. Sa nakapalibot na pulutong ng mga nanunood, maraming estudyante mula sa ikatlong taon ang sumigaw, "Turco, gawin mo na lang sa kanya. Turco, kung may kaunting gulugad ka pa, gawin mo na lang sa kanya, piliin mo kung anong pangalawang palad, ipamoko mo na mahina ka. Turco, ikaw ang pinakamalakas na Supreme Genius na estudyante ng ikatlong taon, huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan." Alam lang ng mga third year na estudyanteng iyon na si Turco ay binugbog ng mga first year students, hiyang-hiya sila, paano nila malalaman ang dinanas ni Turco. Sinabi ni Lance, "Turco, kung hindi ka pa rin pipili, papayag ako na isuko mo na lang ang tatlong sampal na ibinigay ko sa iyo para mabuhay." "Sandali." Sabi ni Turco, "Lance, ako, pipiliin kong tanggapin ang iyong tatlong palad." Sinabi ito ni Turco, na nahihiya sa kanyang sarili, at kasabay nito, ang mga estudyante sa ikatlong taon na nakamasid ay nabigo. Pinili talaga ni Turco ang tatlong palad na ibinigay ni Lance upang mabuhay, at hindi nang ahas na gawin ito ng direkta sa Lance, ito ay masyadong nakakahiya para sa lahat ng mga mag-aaral sa ikatlong taon. Pataas. Ngumuso si Lance, "Mabuti naman, ibilang mo na may kaunting kamalayan sa sarili." Kung talagang pipiliin ni Turco na sumuko sa pagbibigay sa kanya ng tatlong palad na pagkakataong mabuhay, babarilan lang siya ni Lance. Ngayon lang, nagalit si Turco na binigyan siya ni Lance ng tatlong sampal para mabuhay, na isang insulto sa kanya at minamaliit siya, ngunit pagkatapos makatanggap ng isang sampal mula kay Lance, pinili niya ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang pagtanggap ng pangalawang sampal, bakit hindi niya naramdaman na insulto ito sa kanya ngayon? Sa karamihan ng tao, nahihiya na sabi ng isang estudyante, at ang mga estudyante sa unang taon ay sumigaw, pakiramdam na si Lance ay napakagaling para talunin ang pinakamalakas na third-year student, na hindi maglakas loob na magbitaw ng salita. Sinabi ni Lance, "Turco, handa ka na ba? Kukunin ko ang pangalawang palad." Nanginig ang katawan ni Turco, ang puso niya ay kinakabahan hanggang sa lalamunan. Sa oras na ito, nasaan ang inagmamalaking anino ng nakaraang ikatlong taon na Supreme Student na unang pwesto, tila naging daga na natatakot na mapatay sa anumang sandali. Ikalawang palad. Sigaw ni Lance, at pagkatapos ay ibinato ang palad kay Turco. Gamit ang palad na ito, natural na naglabas ng mas malakas na puwersa si Lance. Boom! Sa pagkakataong ito, handa na rin si Turco para sa lahat at hindi nawala ng mga salita tulad ng kanina. Sinalubong ito ni Turco gamit ang palad. Clack! Sa sandaling hinawakan nito ang palad ni Lance, ang braso ni Turco ay nabali sa ilang piraso, habang may puwersang kumalat sa kanyang braso patungo sa kanyang buong katawan. Ah! Napasigaw si Turco sa sakit, ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay tila naalis din kaagad sa sandaling hinawakan nito ang palad ni Lance, ang pakiramdam na ito ay mas masakit kaysa kamatayan, kahit si Turco ay naisip na siya ay mamamatay sa pagkakataong ito. Boom! Ang katawan ni Turco ay lumipad muli sa isang kalapit na gusali, na natamba ang isang haligi. Nagkaroon ng maikling pagkagambala sa kamalayan ni Turco. Ilang sandali bago nagising ang kamalayan ni Turco, at nang magising siya, napagtanto niya kung gaano siya nasugatan, at halos wala na siyang lakas para tumayo. Tahimik lahat ang maraming nanunood sa paligid niya.
Si Lance ay nakatayo pa rin sa rooftop na para bang siya ay kasing taas ng isang mataas na bundok. Turco, huwag ka nang bumangon, pangalawang palad na lang, may natitira pang pangatlong palad, kung hindi ka mamamatay sa ikatlong palad, ako, Lance, ay ililigtas sa iyo sa pagtatangka sa akin na patayin kong sa kasamaang palad. Mamatay ka kapag natanggap mo na ang pangatlong palad ko, saka huwag mo akong sisihin. Nanginig ng husto ang katawan ni Turco, hindi pa banggitin ang pangatlong palad, halos mamatay na siya sa pangalawa. Nanginginig ang labi ni Turco at may gustong sabihin, ngunit nagawa niya masyadong matindi ang internal injuries niya. Turco, kung wala ka pa ring sasabihin, then I'll acquiesce that you're ready to receive my third palm, sabi ni Lance. Alam ni Turco na kung hindi siya gagawa ng ingay. Pagkatapos ay darating ang ikatlong palad ni Lance na sinubukan ni Turco ang lahat ng kanyang makakaya upang ibigay ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw, hindi, huwag. Natigilan ng lahat ay sa wakas ay nakapagsalita na si Turco, ngunit pagkatapos lamang ng dalawang sigaw ng hindi, isang malaking suba nang may lumabas na dugo sa bibig niya. Ubo-ubo, nagsuka si Turco ng dugo saglit bago ito gumaan ng kaunti. Si Turco ay natatakot na kay Lance, takot na parang kamatayan, kumbinsido siya, lubos siyang kumbinsido, hindi ito kahit sa same level, not to mention him, willing to insult him. Ang mga taong may ganitong sakit 570 lumuhad si Turco at nagmakaawa. Lance, please don't issue the third palm. Please, hindi ko talaga matatanggap ang pangatlong palad mo, please don't. Issue the third palm as adult. Nagkaroon ng hiyawan, walang inaasahan na si Turco ay luluhod at makiusap kay Lance na huwag ilabas ang ikatlong palad. Pagkatapos matanggap ang pangalawang palad ni Lance, walang pakialam si Turco sa sandaling ito, tiyak na maraming tao. Tatawagin siyang inutil, spineless, at isang kahihiyan sa mga guro at estudyante sa ikatlong taon, ngunit kung ikukumpara sa kanyang sariling maliit na buhay, ang mga sumpang ito ay walang anuman ang nguso ni Lance. Turco, sinubukan kong patayin ako, at ginamit ko rin ang aking babae para banta ako. Hindi ako direktang pumunta para patayin ka, buti na lang, ngayon mas bigyan pa kita ng pagkakataon na matanggap ang tatlong palad ko, 2 palad ko lang ang natanggap mo, gusto mo bitawan na lang kita. Sabi ko 3 palad, sa tingin mo ba ako, Lance, madaling mabuli? Master Damon? Senior Damon? Lolo Damon? Nakikiusap ako? Huwag mong ibigay ang ikatlong palad, hindi ko na talaga kaya, Oo, pero hindi mo lang naisip, bago ka magsimula, na sinisiraan kita sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 3 palad para mabuhay. Hindi, kamangmangan ko yan, Lolo Damon, hindi mo naman ako kalaban, please spare. Ako, kulang kasi sa sarili ko, pasensya na, nakita ni Lance si Turco na lumuhad at humingi ng awa sa harap ng madla na walang pakialam sa mukha nito na nagawang pawiin ang ilang galit sa kanyang puso. Kaunti, fine, I'll forgive you this time. Thank you. Ang mga nakapaligid na mga guro at estudyante sa ikatlong baitang ay bumantong hininga lahat, fairly disappointed para kay Turco, ngunit kailangan ding humanga kay Lance. Akala ng lahat na iniligtas ni Lance si Turco at natapos na ang usapin, gayunpaman, hindi pa tapos ay naglabas si Lance ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at sinabing, lahat, tulad ng alam mo, noong panahon na pumapasok pa ako sa Forgotten City para sa training, may nag-alok ng bounty sa ulo ko gamit ang 7th grade martial arts secret book, at maraming estudyante sa aming paaralan ang natukso, ngayon lang na isa si Turco sa kanila. Gayunpaman, hindi lang siya ang gustong pumatay sa akin. Sa pagkakaalam ko, marami pa sa loob ng mga mag-aaral sa ika-4 na taon. Salamat sa impormasyong ibinigay sa akin ng ilan sa aking mga kaklase. Nalaman ko ang tungkol sa ilan sa mga nakatatanda sa ika-4 na taon na nagtangkang pumatay sa akin, at ako nais kong hilingin sa mga nakatatanda na ito na tumayo para sa akin sina Bennett, Merlin, at Daryl, mangyaring hilingin sa 3 mga nakatatanda sa ika-4 na taon na tumayo para sa akin. Wow!
Ang eksena ay nagkakagulo ngayong hapon, natanggap ni Lance ilang mainit at sabay-sabay na lihim na tip na mayroon ding mga taong nasa ika-4 na taon na gustong pumatay sa kanya, at ang 3 tao sa itaas ay ang mga mainit at sabay-sabay na sekretong tip na ibinigay kay Lance na binalak na harapin silang lahat ngayong gabi. Tawagan ang 3 ito. Fourth-year seniors and settle it on the spot. Sa sandaling ito, sa eksena, narinig ng isang lalaki na binibigkas ni Lance ang kanyang pangalan, at napakunot ang kanyang mga kilay habang sinasabi sa kanyang puso. Kakaiba, paano nalaman ni Lance na plano ko siyang patayin? Sa dalawa pang bahagi ng eksena, nagulat din ang isang babae at isang lalaki nang marinig nilang binibigkas ni Lance ang kanilang mga pangalan. Muling sumigaw si Lance ng malakas. Bennett, Daryl, Merlin, papayagan ba ako ng 3 senior? Personally catch them. Huwag ka nang lalabas pa dahil may lakas ka ng loob na magplanong patayin ako. Wala ka bang lakas ng loob na lumabas at harapin ito ng personal? Nagalit ang Bennett na iyon nang makita niya si Lance. Isang maagang hautian na may napakakunot na tono at tumawa ng malakas pagkatapos ay lumipad palabas ng karamihan. Tinitigan ni Lance ang isang lumilipad palabas nisang lalaki. Ang lalaking ito, isa sa ika-4 na taon na isa sa mga taong nagplanong pumatay sa kanya. Tumingin si Lance sa kanya, at syempre may galit sa loob. Buti na lang pinalaki ni Lance ngayon para ayusin ang lahat. Sa harap mismo ng lahat, ginawa din nito ang ilan sa mga taong gustong pumatay sa kanya para makuha ang bounty, not dying to take any action or thoughts. Isa ka sa mga taong gustong pumatay sa akin. Okay, sa 3 tao na ngayon ko lang nabasa ang pangalan. Sino ka? Sabi ni Lance sa galit na boses. Ang lolo mo, ako si Bennett. Sabi ng lalaking lumipad palabas, ika-4 na taon na siya, maraming taon na siyang nasa Marshall Academy, at nasa top 20 din siya sa Supreme Student List sa ika-4 na taon, kaya naman nagkaroon siya ng lakas para magplanong patayin si Lance. Tiningnan siya ni Lance ng malamig na tingin. May natitira pang 2 tao, hindi ka ba lalabas? Sigaw ni Lance. Hahaha, lumabas ka na lang, hindi ako naniniwala, first year hautian ka, pwede kang maging toro sa langit. Sa pagkakataong iyon, tumawa ang isa pang lalaki at lumipad palabas ng karamihan. So, you're that Daryl. Sabi ni Lance habang nakatitig sa lalaki, at sa 3 tao, 2 lalaki at isang babae, may natitira pang isang Merlin na hindi pa lumalabas. Nasaan si Merlin? Kung nandyan ka, ipinapayo ko sa iyo na lumabas ka at pigilan akong pangalanan ka muli. Sigaw ni Lance, hindi ko akalain na may babaeng maiisip na patayin siya. Sa eksena, medyo nairita ang isang babae na sunod-sunod na pinangalanan at agad ding lumipad palabas. Lumitaw ang 3 lalaki. Nagtanong si Lance, Bennett, Daryl, ayon sa mga ulat ng ilang masigasig na estudyante, kayong 3 ay parang pumapatay, kinuha ang aking ulo upang kolektahin ang bounty, tama ba? Ngumuso si Bennett, alam mo, oo, ako ay ika-4 na taon, hautian mid-level expert, hinihimas ko ang aking mga kamay gamit ang bounty, bakit ayaw ko nito? Ngumisi si Lance, expert. Tinatawag ang kanyang sarili na isang eksperto, ito talaga ang unang beses na nakakita ako ng isang walang hiyang tao. Ang puso ni Bennett ay galit, nakaramdam ng hinamak. Sinabi ni Merlin, Lance, gusto kitang patayin, ngunit nabalitaan kong pumasok ka sa kaharian ng hautian, kaya sumuko ako. Sinabi ni Daryl, Lance, putulin mo ang kalokohan, ano ang gusto mo? Tumingin si Lance sa kanilang 3, binunot ang kanyang espada at sinabing, magkasama, o isa-isa. Ano? Naghinala silang 3 na mali ang narinig nila. Nagulat ang lahat ng manunood, kaya gustong kalabanin sila ni Lance at tila hindi siya natatakot na sumama. Baliw ba si Lance? 4th year na silang 3 isang malakas na mid-hautian, binunot ni Lance ang kanyang espada, baliw siya. Kahit na si Lance ay naghamon sa itaas noong siya ay nasa inner gate, ngunit iyon ay ang inner gate, ngayon ay nasa Hautian realm, ilang tao ang maaaring tumayo sa itaas. Ang mahigpit na kaharian ay sapat na upang durugan siya. Nag-uusap ang audience sa eksena.
Sa katunayan, gusto rin ni Lance na makipag-spar upang makita kung kaya niyang labanan ang Hautian midterm ngayong nasa maagang yugto na siya ng Hautian. Ang tatlong Hautian midterm na ito, nang walang pag-aalinlangan, ay hindi itinuturing na mga henyo ni Lance. Mata. Galit na galit si Bennett. Lance, ano ang ibig mong sabihin? Kakatuntong mo lang sa Hautian realm hindi 2 araw, pero naglakas loob kang hamanin kaming Hautian middle, sino ang iniinsulto mo? Nagsumikap ako para linangin ito. Realm now? He. You can he just let you step on it casually, damo ka. He. You can he just let you step on it casually, damo ka. Ang bayani sa paaralan. Forget what they doing, keep on.